Trending mga kapatid sa social media at sa iba't iba pang mga news agency o news media outlet ang naging salpukan ng dalawang barko ng China, isang Coast Guard at saka yung kanilang PLA Navy warship mga kapatid, no? Dahil yon sa kanilang paghabol sa ating mga barko o sa ating barko at dahil nga doon sa kanilang ginagawang pangharas, masasabi ba nating karma is real? Salpukan sila, wasak mga tol. Yung unahang bahagi nung kanilang Coast Guard, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung picture. So eto, panoorin ulit natin itong report mula rito sa PTV Philippines. Mga barko ng China sa Scarborough Shoal nagbanggaan, bahagi ng China Coast Guard vessel wasak. Mga tol, as in, kung nakikita ninyo yung picture, no? Alright, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagbanggaan ang dalawang barko ng China habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard na naghahatid ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Medyo mas naging agresibo sila ngayon mga tol compared doon sa mga nakaraan. Kasi bukod dito sa insidenteng to, meron ding naganap na pangwa-water cannon. No, same day mga kapatid, kahapon yan, August 11 nangyari tong insidenteng ito sa Scarborough Shoal. Ito yung 164 Isang warship ng PLA warship Navy ng China sa humabol sa mga barko ng Philippine Coast Guard nitong Lunes ng umaga sa bisinidad ng Scarborough Shoal sa gitna ng pagsasagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o pagbibigay tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Ano? Ang isa namang barko ng China Coast Guard unti-unti nang nagbuga ng water cannon para puntiryahin ang BRP Suluan ng PCG. Nakatakas dito ang barko ng PCG pero patuloy sa paghabol at pagsasagawa ng delikadong maniobra ang mga barko ng China. Kaliwat kanan mga tol, kita mo? Kaliwat kanan yan, no? Eto, tignan nyo tong bahaging to ng camera. Nakatutok siya sa may bandang kanan, tas pagpaling ng camera sa kaliwa, nandoon naman yung warship. At pagsasagawa ng delikadong maniobra ang mga barko ng China hanggang sa sumalpok ang warship ng PLA Navy sa barko ng China Coast Guard. Nangyari ang insidente 10 nautical miles mula sa mismong bahura ng Bajo de Masinloc. Sa mga Kita na yung unahang bahagi mga tol ng China Coast Guard. Wala durog. Wasak talaga. Pero alam nyo mga tol, napakadelikado ng ginawa nila. Kasi kung hindi mabilis yung barko natin mga tol, ipit tayo sa gitna. Kasi nagganon sila eh. Kumbaga nag-cross, alam mo yun? Nagganon sila oh. Kaya sila nagkabanggaan. Pero kung yung barko natin nasa gitna, ipit tayo mga tol. Naku po, ibang klase yung ginagawa nitong mga Chinese Coast Guard na to. Ngayon sila ang may lakas ng loob sabihin na para sila sa kapayapaan, peace and prosperity. Diba lagi nilang sinasabi yun? Tapos tignan nyo, ano bang ginagawa ng Coast Guard natin? Ano bang ginagawa ng mga barko natin? Tayo ba ay nagpunta rito para hamunin sila ng gulo? Di ba nagsasagawa tayo nung kadiwa yung humanitarian mission pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino? Ano bang masama doon? Lalo pat nasa loob tayo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Di ba? O sa mga pro-China dyan, paano nyo i-explain yan? Diba? Sasabihin nyo pa rin bang Pilipinas ang gumagawa ng gulo? Diba? May nabasa pa akong komento. Ito sabi napakaduwag talaga ng Pilipinas. Tumatakbo, tumatakbo. Siguro kung driver yon, yung nag-comment na yon, siguro kung driver yon, konting makagit-gitan niya lang siguro sa kalye nakikipag-away na yon. Kasi matapang siya masyado eh. Matapang masyado eh. Hindi niya iniisip mga tol na teka, makikipag-git-gitan ba ako rito? Paano kung may baril to? Paano kung masira ulo to sa akin? Diba? Ganito mga tol, yung isinasaalang-alang ng ating mga otoridad, ng ating AFP, ng ating Coast Guard. Madali lang naman pala gantong mga to sa totoo lang kung sila-sila lang. Kung wala lang silang iniisip na bansa na pwedeng mapahamak, kung wala lang silang iniisip na mga Pilipino, tayo, na pwedeng mahila sa gulo mga tol, matagal na nilang pinalagantong mga to.
Ang problema, kapag pinalaga nila to, hindi lang naman sila ang magkakagulo mga kapatid. Pwedeng mauwi yan sa gera. Imagine nyo yung pwedeng mangyari. Kaya hindi nyo pwedeng sabihing duwag tong mga to, itong PCG. Iniiwas lang nila tayong lahat sa gulo. Kasi kapag sila pumalag, anong sasabihin ng mga sinasabing matatapang sila? O, diba? Kayo rin naman, magrereklamo kayo sa gobyerno eh. Mga larawang nakuha ng PTV News, makikitang wasak na wasak ang forecast na bahagi ng barko ng China Coast Guard. O ngayon, anong pinagagagawa nyo kasi? O ano, napaka-ano nyo eh. O Wasak ayan o. na wasak ang forecast na bahagi ng barko ng China Coast Guard. Nagkaroon din ng gasgas ang bumanggang warship ng PLA Navy. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. Ito medyo may pang-asar ng onti na lang to eh. Pero alam naman natin yung kanilang layunin. Aalok sila ng assistance. Pero syempre para sa panig naman ng Coast Guard, wala, pahiyang-pahiya sila eh. Nung China Coast Guard, pahiyang-pahiya sila. Wasak na wasak yung harapan ng barko nila. Oh. Sa tingin mo, hihingi pa yan ng tulong sa atin matapos nilang habulin tayo. One, we have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Nasa lugar ang isa pang barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa na nag-alok naman ng man overboard recovery at medical aid sa mga nagbangga ang barko ng China. Nananatili roon ang mga barko ng PCG para ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa abot sa 35 bangka ng mangingisdang Pinoy sa tulong ng fishing carrier na MV Pamamalakaya. Uta mo mga tolo, yung mga maliliit na mangingisdang yun. Diba? Yun yung binibigyan ng tulong. Nagpunta dyan ng PCG at saka BFAR hindi para makipag-away sa kanila. At isa pa mga tol, napakalaking katangahan mga kapatid. Ang pinaggagawa nila, unang-una kasi labag yan sa batas. Diba? Yung ginagawa nilang pagpapaalis sa atin, labag yan sa batas, international law. Pero dahil nga inaangkin nila ang kabuuan ng South China Sea, kabahagi na dyan ng West Philippine Sea, eto yung mga mararahas na ginagawa nila sa atin. Ayun, bumawi ang kapalaran sa kanila mga tolo. Tignan mo nangyari. I would like to give due credit sa ating mga Coast Guard personnel because of their seamanship skills. Hindi tayo nagkaroon ng damage na dahil sa mga ginawa na to ng China Coast Guard. Bilis natin tumakbo, bilis ng barko natin. But also speedboat. It's also worth mentioning no na because of their seamanship skills na iwasan natin yung any collision from any of those Chinese maritime forces. Tama mga tol, kasi kung hindi magaling yung nagpapatakbo ng barko natin mga tol, as I mentioned earlier mga tol, mag-iipit tayo sa gitna. Imagine mo, ito yung barko natin. Tapos may barko ng Coast Guard, may barko ng Navy nila. Biglang nagsalpukang ganun. Kung nasa gitna tayo noon mga tol, wasak yung barko natin malamang. Kita mo naman kung anong nangyari dun sa unahang bahagi ng barko nila, di ba? Sira. Kung nandoon tayo sa napagitnaan nila, ipit tayo. O yari, mga tol. Gate naman ng PCG. Gulo yun mga tol. Kasi ibang klaseng pag-atake na yun. Magiging iba na yung POV nun. Iba na yung naratibo nun. Mga larawan at video na ang magpapakita sakaling ibintang muli ng China sa Pilipinas ang insidente. Tama. Para sa akin, there's nothing more for us to add because the truth is on our side. Kasabay naman ito ang Maritime Domain Awareness Flight ng Islander plane ng PCG at isa sa nakasama ang PTV News. Sa gitna nitong MDA flight sakay ng Islander plane ay ilang beses na nag-radio challenge ang Chinese Navy pero sinagot sila ng mga piloto ng Philippine Coast Guard kung saan sinabi sa kanila na iligal ang pananatili ng mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Illegal talaga. Sobrang illegal, mga tol, ng pananatili ng mga barko nila. Kung ang pagbabasehan natin talaga batas, international law, wala talaga sila mga tol. Illegal. Sila nga talaga yung punot dulo, ugat ng mga kaguluhan dyan. Kaya nga kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan, wala na sa atin mga tol eh.
No, wala na sa atin. Maliban na lang kung isusuko na natin yan, hayaan na natin sa kanila yan. Pero para naman tayo mga ano nun, ba't natin isusuko yung atin? 'Di ba? Napaka ano naman natin nun. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. Nakita Angas nung sagot no? Yung tipong palalayasin ka, "Hoy, bakit ka nandirito? Umalis ka rito, 'di ba? Lumayo ka rito." Tapos sasabihin mo, "Bakit? Taga rito ka ba?" Dayo ka lang dito, wala kang karapatan dito eh. Doon ka, lumayo ka rito. Amin to eh. mula sa ere ang Chinese PLA Navy Warship 164 na nakabanggaan ng China Coast Guard at mapapansing nakasuot na ng life vest ang mga sakay nito. Isa pang barko ng PLA Navy ang nakita na isang replenishment ship. Sa kasagsagan din ng MDA flight ay nakita ang paglipad ng Chinese Navy helicopter pero hindi na ito lumapit sa eroplano ng PCG. Nasa bisinidad din ng iba pang barko ng China Coast Guard. Sa gitna naman ng mga insidente ngayon, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa ating teritoryo at soberanya. Magaling lang tayo umiwas mga tol, pero hindi tayo uurong, hindi tayo aatras. Magkaiba kasi yung umaatras ka, ibig sabihin nung sumusuko ka na, inahayaan mo na lang sa kanila yan, kesa sa umiiwas. Lagi nating tatandaan mga tol, hindi karuwagan o hindi kaduwagan ang pag-iwas. Laging ugali ng kamangmangan yung bara-bara ka na lang, bigla ka na lang papasok sa gulo. Ugali ng mga mga mangmang yun. Kaya kung meron kayong nakikitang nagko-comment na sinasabing duwag sila, mga mangmang yung mga yun. Hindi kasi nila iniisip kung ano yung pwedeng consequences o pwedeng kahinatnan kapag nagtapang tayo masyado dito sa area na to mga tol. Hindi nila iniisip o baka talagang wala silang isip. No, para sa mga nagko-comment para sa mga nagko-comment na nagsasabing duwag ang mga PCG, duwag ang ganyan, iwas kayo ng iwas, bakit hindi nyo sila tirahin? Napakamangmang ninyong lahat. Para kayong mga kamote riders na masyadong matatapang sa kalsada na tipong may makagitgitan lang o maunahan lang, pumapalag na kayo. Paano kung maging kwento na lang kayo, di ba? Kamangmangan yun mga tol. Yung karuwagan, yan yung pag-atras, hindi karuwagan yan. Yun yung pag-iisip ng tama. Pag-iisip kung ano yung dapat gawin. No? Tuloy natin. We have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. We always continue to do. Our uniformed personnel, the Navy, the Coast Guard, the Army, the Marines, all of them, the Air Force, all of them are pledged. They took an oath. Mula sa West Philippine Sea, Patrick Again ulitin natin mga tol, yung ginagawa ng PCG natin, hanggat maaari umiwas sa gulo. Kasi mga PCG yan mga tol, hindi mga sundalo yan. Yung mga PCG natin, hanggat maaari umiwas sa gulo, hindi kaduwagan yun. Diba? Yun ay signs ng pagiging professional nila. At saka pagiging magaling. Kasi kapag ka nagpapadala ka ng emosyon mo, diba? Katulad na lang halimbawa ng acting mayor, naghahamon-hamon na suntukan tapos biglang ayaw naman pala. Ang dami ng dahilan mga tol. Hindi kasi ganun mga tol eh. Yung tipong akala mo dun masusukat yung tapang mo, yung basta makipag-away ka na lang. Hindi mo iniisip kung ano yung pwedeng maging dulot sa yun yan. Diba? Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa insidenteng naganap dito sa Scarborough Shoal mga tol? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.